rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. At kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho nga napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay, again, araw na naman ang Huwebes at tuwing ganitong araw tayo ay nagkakasama-sama sa Himpapawid at sa isasyong ito para ho sa isa na namang episode ng ating programa. Isang oras hong magtatagal ang ating programa bawat Huwebes ng bawat linggo at ito ho ay patungkol sa mga programa, mga proyekto, mga aktibidades na isinasakatuparan itinataguyod ng MHSD sa rehiyong Bangsamoro. Ngayon ho ay unang araw ng Agosto taong 2024. Tayo ho ay nagpaalam na sa buwan ng Hulyo. Ang buwan ng July ay punong-puno ho ng mga aktibidades na talaga naman pong napaka makahulugan para sa MHSD at sa lahat ng mga kliyente nito at sa lahat ng mga komunidad na tinutulungan nito. At ngayon din ho ay ika-26 sa buwan ng Muharram sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 180th episode ng ating programang MHS Delivers. And as usual, tayo ho ay live sa ating Facebook page. Via Facebook Live, ang ating official page ho ay Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kayo ho ay aming iniimbitahan pa rin kapag kayo ho ay hindi pa nakakapag-follow, nakakapag-like ng ating page. Gawin niyo na po para kasama namin kayo sa ating samahan ng mga nagkakaalaman, mga well-informed na Bangsamoro patungkol ho sa ating mga housing projects at technical assistance at regulatory services na atin pong isinasakatuparan dito sa rehiyong Bangsamoro. And of course, tayo ay live din via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan sa inyong transistor radios. AM po yan ha. At live din tayo sa DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Yan. In any way you like, in any way you prefer, kayo ho ay aming inaanayahan na samahan kami sa aming isang oras na pamamahayag. At ngayong araw na ito, tayo ho ay medyo kulang, no? Hindi ho natin kasama ang ating kabalaya na si Ria sapagkat siya ho ay bumibiyahe pa from Davao City pauwi ng Cotabato. At yan ho ay dahil sa kanilang isinagawa na GST, Gender Sensitivity Training sa Davao ho para sa mga bagong empleyado at sa mga empleyado ng MHSD na hindi pa ho nakakapag-take o nakaka-participate sa ganyang klaseng training under the Gender Development
Gender and Development o ng GAD ng MHSD. Subalit, tayo ho ay sinasamahan ng ating kabalay ngayong araw na ito. Of course, nasa kabilang banger siya from that portion, from that corner. Nandun ako sa kabila. Ang ating kabalay na si Hamsi na ngayon ho ay babati na sa inyo. Assalamualaikum kabalay na Hamsi and good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, and good morning po. At magandang umaga at makatanang umaga sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa ating programang MHS Delivers, na nakikinig sa kanilang mga radyo at nakatutok sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development BARM page. That's right. And welcome po sa aming panibagong episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabagong talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. Yes. At yan ho naman ay napakagiliw pagbati mula sa ating kabalay at kapwa homecaster na si Hamsi para sa ating episodyo ngayong araw na ito. At nako, nagsisidatingan ng ating mga comments sa ating Facebook Live sa ngayon, and we are still inviting everyone to join us para mas marami ang ating viewers ng ating episode ngayong araw na ito at maging meaningful, makahulugan yung ating episode ngayong araw na ito. At nako, may mga tumutunog dyan. Nabisto tayo. At ngayon, araw din na ito, napakahalaga ho ng ating topiko dahil ito ho ay patungkol sa pagsisigurado na ang ating mga ginagawa sa MHSD ay tama, na ayon sa ating targets at nakukumpleto natin kung ano man yung trabaho natin ng bawat isa, kung saan ito ho yung dahilan kung bakit tayo ay sinusweldohan, at ito ho ang ating nakalaang serbisyo para ho sa ating mga kliyente. At ngayong araw na ito rin, tayo ho ay sasamahan ng ating mga magigiting ng ating, I can describe them as mga poging, mga katoto, ay mga kabalay sa Let's see. MHSD na ngayon ho ay babati na rin ho sa inyo bago ho tayo dumako sa ating malalimang diskusyon ng ating topic ngayong araw na ito, which is the importance of performance management system. Naku, napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At ipakikilala ko sa inyo ng ating kabalay na si Hamsi, ang ating dalawang resource speakers ngayong araw na ito na ating mga kapiling mamaya ho sa ating MHS kasi. Subalit, ngayon pa lang ho ay babati na sila. Sino nga ba sila, kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, hindi lamang po isa kundi dalawang ating resource speaker for our today's episode. Nangunguna dyan si Tyrone Luis A. Agcambot, Section Head ng Human Resource Management Section, at sinusundan ni John Anthony Ocumen, Section Head ng Internal Planning under the Office of the Chief Minister. At sila po ay babati ngayong umaga sa atin. Ayan, ang inyong pagbati. Magandang umaga sa inyo. Dalawang mga kabalay sa MHSD, kahit na pagod na pagod pa sila. Simula ho nung Lunes, no? Lunes po, Sally. Kabalay na Hamsi, at talaga naman pong busy ang dalawang ito. Hindi maganda o gaga. At ikwento namin ngayon kung ano yung mga nangyari. Mabati na ho ang ating dalawang RP ngayong umagang ito. Unahin natin si kabalay na Hamsi. Tyrone Luis Agcambot. Okay. Nagtatago pa. Halika rito. Kita ka na sa ating ano. Gumagana yung mic natin, ha? Dalawang mic natin. Binabati ko ang mga ating tagapagsubaybay sa ating mga sa MHS Delivers. Hello. Ayan. Kita ka naman, kabalay na Tyrone. Son Bo. Oo, sa katabi ni Dong. Hi. Ayan. Ayan ho si Ginoong Tyrone Luis Agcambot sa kanyang pagbati ngayong episode natin. At sundan niya ng ating kabalay rin. Sabi nga ng ating kabalay na si Hamsi, ang head ng Internal Planning Section under the Office of the Minister, John Anthony Ocumen, aka Dong. Dong, pagbati mo? Greetings po sa mga taga-subaybay ng MHS Delivers, especially po sa ating mga MHSD employees na ngayon ay may kanya-kanyang mga responsibility sa opisina. So, binabati po namin kayo ng magandang umaga. Yes. Ayan ho. Medyo halatang wala pang tulog itong ating mga ang ating resource speakers dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Subalit kahit na kahapon lang
sinabihan ng ating team, ang dalawang ito ay talaga naman pong tumalima pa rin sa ating imbitasyon. Na-ambush na naman. Yes, na-ambush na naman silang dalawa. Akala nila pauwi na sila kahapon. Biglang nahila. Akala nila, tapos na yung kanilang napaka-busy araw kahapon. Subalit, ito na naman po sila para ibahagi sa atin. That's public service. Wala akong pinipiling oras. Ayan. Mamaya-maya, babalikan natin ang ating dalawang guest speaker ngayong araw na ito. Si Kabalay na Tay at si Kabalay na Dong sa ating MHS Discusses. At sa ngayon, bago tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito, August 1, 2024 and the 26th of Muharram for our news, ay tayo na may makinig at manood sa ating napakahalagang paalala. At yan ay ang ating siyam na requirements kung paano kayo makaka-avail, makakapag-apply sa ating housing loan projects. Kapag tayo ho ay naging all the way na ang partnership with the Pag-ibig Fund, inshallah, baka mga next year tayo ho ay makapag-umpisa with the facilitation of our Housing and Human Settlement Division. Narito ating paalala. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho yung ating paalala regarding our 9 requirements. Ngayon ho ay ilista na ho natin para paghandaan ang pagkokolekta, no? At pagkumpleto at pagtatago nitong ating mga requirements para in case maging all the way na ho yung implementation ng ating housing loan program ng ating projects, kayo ho ay handa na magsumite ng inyong mga requirements para sa ating housing loan project. Nako, one of these days at karamihan sa ating mga nakausap na empleyado ng BARM, akala raw nila yung ating binigay na survey forms no mga unang taon, ayun na yung form para sa application ng ating housing units under our housing loan program. Subalit yun po ay survey natin para alamin ang inyong preference. Kung anong klaseng bahay ba ang gusto nyo, saan ipatayo, gaano ba, 2-story, single detached, mga ganong klase ng bahay. Para in case magpatayo tayo, baka mag-umpisahan next year, inshallah, alam na ho natin ang pulso ng ating mga empleyado kung ano ang kanilang preference, inshallah. At yan ho ang pinagsisikapan ng ating
ministry, ang MHSD, for the benefit of our Bangsamoro families. Yung ating mga working, ang kanilang breadwinners, kubalit di pa kaya patayo ng kanilang sariling bahay. At ngayon ho, tayo ay dadako na sa ating balitaan. Ngayong unang araw ng Agosto taong 2024 and the 26th of Muharram 1446. 46 na pala ito. Kabalay na Hamsi. 1446. For our 180th episode ng ating programang MHS Delivers. At sa ating headlines ngayong araw na ito, MHSD nakipagpulong sa WAMI para sa posibleng kolaborasyon sa pagpapaunlad ng Darussalam Village. Ikalawa at huling headline ngayong araw, mga miyembro ng Barmea mas napalakas ang pagkakaisa matapos mailalim sa crash course on organizing. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD nakipagpulong sa WAMI para sa posibleng kolaborasyon sa pagpapaunlad ng Darussalam Village. Narito si Kabalay na Hamsari. Nakipagpulong ang Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM sa World Assembly of Muslim of Youth or WAMI noong 18 ng Hulyo taong kasalukuyan upang suriin ang potensyal na pakikipagtulungan sa pagpapaunlad ng proyektong pabahay ng ministry na kinilala rin bilang Darussalam Villages. Sa pangunguna ni Director General Ismail W. Ibrahim, dumalo ang pangkat ng MHSD sa pagpupulong na ginanap sa opisina ng WAMI Philippines sa Green Hills, San Juan City. Ang pangunahing agenda ng pagpulong ay upang suriin ang posibilidad na pag-integrate ng karagdagang pasilidad sa komunidad, partikular na ang masjid or mosque at madrasa or Islamic school. Binigyang din ni Hamza A. Salik, Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area or SGA, ang potensyal na benepisyo ng pag-establisa ng masjid at madrasa sa proyektong pabahay upang mapalakas ang espiritual at edukasyonal na kapaligiran ng komunidad. Kasama ni BDG Ibrahim at PD Salik Engineer sina Zainuddin A. Buisan, Planning and Design Division Chief, nagpresenta ng mandato ng MHSD at ng mga kasalukuyang proyektong pabahay na itataguyod nito. Samantala, nagsilbing mga kinatawan ng WAMI sina Director Hadzar J. Majid, Legal Consultant, Attorney Anwarul Wadud, Project Engineer, Abdul Hussein Jamahali, Accounting in Charge, and Lailani A. Sali at si Administrative at Secretary in Charge Suhaimin M. Agal, na nagbahagi ng commitment ng WAMI ang pagpapaunlad ng komunidad sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang background at mga tagumpay. Nagpahayag ng pasasalamat ang parehong panig para sa produktibong mga diskusyon na binigyang diin ng kanilang magkatuwang na layunin na mapabuti ang buhay ng Bangsamoro. Nagtapos ang pulong sa pagkakataon ng plano para isulat at pirmahan ang isang Memorandum of Understanding at magtakda ng pagbisita sa mga lokasyon ng proyektong pabahay ng MHSD sa susunod na buwan kasama ang mga kinatawan ng WAMI upang suriin ang kahalagahan ng mga iminungkaing pasilidad. Para sa mapayapang pamamahit maunlad na pamumuhay, ako po ning lingkod Bangsamoro Hamsari Pala nagbabalita. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga miyembro ng Barmea mas napalakas ang pagkakaisa matapos sumailalim sa crash course on organizing. Natapos kamakailan ng mga miyembro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Employees Association o Barmea ang matagumpay na crash course on organizing na ginanap sa Dolores Tropicana Resort sa General Santos City. Ang 3 araw na pagsasanay na naginanap noong Hulyo 24 hanggang 26 taong kasalukuyan ay nagtipon ng mga focal person mula sa iba't ibang ministeryo, opisina at ahensya ng BARM na binigyang diin ang mahalagang papel ng pagkakaisa sa pagtamo ng kanilang kolektibong layunin bilang mga empleyado. Ang pagsasanay ay inorganisa ng Sentro
sentro na nagkakaisa at progresibong manggagawa, isang kilalang organisasyon ng manggagawa na nagsusulong ng karapatan at sa katuparan ng mga manggagawa sa malakas na pagkikipagtulungan ng mga opisyal ng Barmea. Binigyang diin ni Alan Calido, RN-JD, isang opisyal ng Barmea, ang kahalagahan ng asosasyon bilang isang kinatawan ng mga empleyado. Binigyang diin niya na ang kinabukasan ng Barmea ay nasa mga kamay ng kanilang mga miyembro, na binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang aktibong pakikilahok. Ipinahayag din ni Joshua Mata ng sentro ang kapangyarihan ng kolektibong aksyon. Kapag tayo ay nagkakaisa, tayo ay nagtutulungan at nananalo. Kapag tayo ay nahahati, tayo ay nagmamakaawa. Nananalo tayo ng kolektibo at nagsisimula tayo sa maliliit na mga tagumpay, anya. Ang pagsasanay ay nakatuon sa gapalakas ng kakayahan ng asosasyon at pagsusulong ng mga miyembro upang ipaglaban ang kanilang mga interes. Aktibong nakibahagi ang mga kalahok sa mga diskusyon at workshop sa iba't ibang paksa, kabilang ang mga advokasya ng sentro. Naipaalam sa mga kalahok ang mga pangunahing prinsipyo ng sentro ng demokrasya ng mga manggagawa, pakikiisa, pantay-pantay na pagkakataon, sarili na kakayahan, kapangyarihan ng mga manggagawa, social transformation, at pagkakakalikasan. Isinagawa rin ang isang workshop na sumasalamin sa mga ekonomiko, pampolitika at pangkulturang salik na nagiging sanhi o nagpapalala ng kahirapan upang maitaguyod ang panlikhang pag-iisip at analisis ng mga kalahok. Nagbigay ng kaalaman sa Secretary General Mata sa kasaysayan at mga prinsipyo ng unionismo, na binigyang diin na mahalaga ang mga unyon para sa pagkikibaka ng mga manggagawa sa kanilang mga karapatan at interes. Ipinaliwanag niya na ang karapatan sa pagkikipag-unyon ay itinatag sa iba't ibang internasyonal at pambansang legal na balangkas, kabilang ang Universal Declaration of Human Rights, ILO Core Conventions, Philippine Constitution, Labor Code, EO 180, Bangsamoro Organic Law, BARM Civil Service Code at CSC Policies. Pinamahalaan din ni Mata ang isang workshop sa pagkilala at pagpapaunlad ng epektibong pamumuno sa loob ng asosasyon. Ginrupo ang mga kalahok sa mga pangkat na itinalaga sa pagkilala ng natural na mga lider sa pamamagitan ng pagsusuri ng karakter at pagsasanay sa pagmamapa ng kapangyarihan o power mapping. Binigyang diin ng pagsasanay ang kahalagahan ng malakas na pamumuno at kolaboratibong paggawa ng desisyon sa pagbuo ng isang makapangyarihan at epektibong organisasyon. Tuturan din ng mga kalahok na ang epektibong pag-organisa ay nangangailangan ng mataas na partisipasyon, pagkakaisa, matibay na istruktura at pagpapakita ng malakas na karamihan o strong majority. Ibinahagi naman ni Hashim Antikayan, Barmea Officer, ang mga prinsipyo ng moral na pamamahala o moral governance, na binigyang diin ang kahalagahan ng transparensya, pananagutan at etikal na pag-uugali sa lahat ng aspeto ng operasyon ng association. Ipinaliwanag niya na ang moral governance ay tumutukoy sa isang hanay ng mga patakaran, kasanayan at proseso na lubos na walang masasamang gawain ng katiwalian at pangungurakot at tuwirang pinapangunahan ng moral na mga prinsipyo ng pinakamataas na dedikasyon, debosyon, katapatan, katarungan at integridad. Ang pagsasanay ay nagtapos sa isang interaktibong diskusyon at sesyon ng pagpaplano kung saan nagtulungan ang mga kalahok sa pagbuo ng isang plano ng aksyon para sa mga susunod na hakbang ng asosasyon. Base rito, ang Barmea ay nakatakdang mag-apply para sa registrasyon at akreditasyon sa Ministry of Labor and Employment o MOLE at sa Civil Service Commission o CSC
sa mga susunod na buwan ayon sa pagkakasunod. Ang Crash Course on Organizing ay nagbigay ng mahalagang plataforma para sa mga miyembro ng Barmea upang palakasin ang kanilang pangunawa sa unionismo, pamumuno at kolektibong aksyon. Binigyan ng pagkasanay ang mga kalahok ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang may paglaban nila ang kanilang mga karapatan at interes bilang mga empleyado. Ang inisyatibang ito ay patuloy na dedikasyon ng Barmea sa pagkasakatuparan ng mga manggagawa ng BARM at sa pagtiyak ng isang patas at pakatarungang kapaligiran sa trabaho para sa lahat ng mga empleyado. Ang inyong lingkod bilang Information Officer 3 at Barmea Focal Person at si Charani Pandi, Records Officer 3, ang mga kinatawan ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM sa aktibidad kasama ang iba pang mga kalahok mula sa MAFAR, MOLE, MSSD, MOST, MPW, MIPA, MOH, BPA, BTA, BWC, DAB, BYC, OOBC, BICTO, BSC, at BCPCH. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, unang araw ng Agosto taong 2024. At ika-26 sa buwan ng Muharram, 1446 sa ating Hijri calendar. At yan ho ay para sa ating 180th episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating maikli, subalit napakahalagang paalala regarding our housing, resettlement housing projects sa MHSD. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. At yan nga ho ang ating paalala regarding our resettlement housing projects. At yan ho ay sinasakatuparan ng MHSD sa bawat probinsya. Sa lahat ho ng probinsya ng Bangsamoro Region, mula ho sa ating mainland provinces, ang Maguindanao, Lanao del Sur, at Special Geographic Area. Ang SGA po ngayon ay meron ng 8 mga bagong munisipyo. Sana ho memorize natin ang 8 yan. At syempre hanggang sa ating island provinces, ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At nalalapit na rin po ang awarding ng ating housing units sa Tawi-Tawi, inshallah, ngayong buwan ng Agosto. At syempre, hindi ho matatapos ang ating programa kung wala ho ang ating IPH at ang ating HSF. Subalit bago ho tayo dumako sa mga segments natin na yan, atin ho basahin muna ang ating mga magilyong comments sa ating Facebook Live. Ang ating kabalay na si Hamsi ang magbabasa ng ating mga
Milyones, no? Milyones, no? Napakaraming comments sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. Ano nga ba at sino nga ba sila, Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, nangunguna dyan ang ating legal officer na si Attorney Eka. Assalamualaikum Bangsamoro, greetings from Quezon City. Aha. Ang layo-layo naman ni Attorney. Type na type, yes. At sumusunod dyan ang ating Director ng Technical and Regulatory Services na walang iba kundi si Sir Swart Wahab. Makatahanang umaga sa ating lahat. Ayan. At ang Provincial Director ng Basilan, Assalamualaikum Ma'am Sis Sally. Pagpalain Bangsamoro watching from Basilan. Ang bilis naman ni Teka PD. muna. Akala ko ba Kasama pa natin siya Oo, kahapon. Ngayon lang sila uuwi. Umalis sila ng gabi, kagabi? Baka right after the training po, Ma'am Sally. Yes. Talaga namang napaka-hectic ng schedule ng ano na to. Maraming tinatapos. Oo, that's right. Okay? At bumalik si Attorney Eka, may salute to your guest, Donggi and Tyrone, the strong duo of MHSD. Yee! Strong duo. At sana ma-inspire kayo dito tayo sa susunod na comment. Sige, okay. Sige. From our Director 2, nagbabalik, I am watching Ty and Dong. No pressure. Hold on kayo. Okay, ma-pressure. He's just watching. At si Ali Awal Sali, Assalamualaikum sister, greeting from Akbar Basilan. Para po kay Ma'am Sali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. And ang isa sa mga pinipressure ni Dong, Sarah Bol Hussein, salam po, dear heads, watching from RO with heart. Napakabait to na batang babae. At napaka-aktibo. Oh, napaka-active. Sumusunod dyan ang ating kabalayin si Joyria Muhammad. Assalamualaikum. Siguro go ito instead of Go ICS team currently on the road after successfully documenting the latest gender sensitivity training facilitated by our God Focus. Shout out sa Vans 1-3 na mobile pauwi via 1 to Manila. 3. 1 to 3. So that means tatlong van van sila. na Ingat umuwi. kayo ha, via Manila. Via And Manila. hope to see you. And Inshallah. also Beam Singson under kay Director Swart from TRS. Assalamualaikum. Watching from TRS. Ayan, full support ang mga ang mga katoto natin, mga Yes, kabalay Ma'am natin. Sally. Okay. At kasunod dyan ang ating chief ng PDRCD. Gian Abdul Karim, salam, idol ko yan si Sir Ding Dong, super galing, hands down. Di na sinali si Kabalay na tay. Ay, bakit may Ngunit ganyan? bumawi. Wow, back to back pa lang. At itong dalawang to, idol ko sa MHS, si Sir Dong at Sir Tyrone. Mm-hmm. At may nag-comment. Magaling ha. Sino to? Salam, watching from your side. Sino kaya to? And PB Amix, assalamualaikum sa inyo dyan, watching from RO. Ayan. Hindi ko kinaya yung comment na to. First time in the history of our episodes ng ating programang MHS Delivers na nag-comment ang ating guest speaker. Napakagaling naman. Ganun siya mag-support sa atin, Ma'am Sally. Yes. Okay. At yan ho, keep sending your comments sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. Marami na tayo mga magagandang mga pag-uusapan, diskusyon ngayong araw. At unahin natin dyan ang patrivia. On behalf of our kabalay na si Rhea, hindi ho makukumpleto pag walang trivia ang ating episode. Ano nga ba ang laman ng ating IPH ngayon, kabalay na Hamsi? Yes po, Ma'am Sally, pero before tayo tumungo sa ating IPH, paalala lang po sa dulo ng programang ito, meron tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong itetext lamang sa numerong 0955-799-4778. That's right. At umabol ang ating kabalay na si Rhea. GL pa stands for good luck. Ayan, mali pala yung go. Akala mo, wrong spelling, ha? Sorry naman, kabalay na Rhea. At sa ngalan ng ating kabalay na si Joy Rhea Bentamran Muhammad, ako pong magbibigay sa inyo ng segmentong IPH sa episode na ito. At para sa ating segmentong IPH without or impormasyong pambahay at hanap buhay, Yes. ating pag-uusapan ng ASEAN Month. Ano nga bang ASEAN Month? Ang ASEAN Month ay pinagdiriwang tuwing Agosto bilang pagkilala sa Association of Southeast Asian Nation or as ASEAN. Ang layunin ng pagdiriwang na ito ay upang palakasin ang kamalayan at pag-unawa ng kahalagaan ng ASEAN sa mga mamamayan ng mga kasaping bansa. Dahil itong mga ilang mga inoobserba
sa pagsasagawa o pagdiriwang ng ASEAN Month. Una dyan ay isang pagdiriwang ng araw ng ASEAN Month. Tuwing ika-8 ng Agosto, mga seminar at workshop, nagkakaroon ng seminar, workshop at iba pang mga aktibidad na kaugnay sa ating mga kasaysayan. Pangatlo is cultural exchange, pagpapalitan ng mga kultura sa pagitan ng mga kasaping bansa. Pangapat is educational programs, mga programa sa mga paaralan at universidad upang ipalaganap ang kaalaman tungkol sa ASEAN. Okay. Number 5 is trade and business forums, mga forum at expo na naglalayong palakasin ang economic ties at business cooperation sa pagitan ng mga ASEAN countries. At isa sa mga sikat ay sports events, palakasin at iba pang mga physical na aktibidad naglalayon patibayin ang mga pagkakaisa at mga pagkakaibigan ng mga rehiyon. Ayan. Pangpito, pagpupugay sa ASEAN heroes, pagkilala at pagbibigay parangal sa mga individual or grupo na nag-ambag sa ikinakabuti ng ASEAN. At sa pamamagitan ng ASEAN Month ay mas napapalapit tayo sa bawat isa. Isa lamang sa mga layunin ng organisasyon ay ang pagkakaroon ng kapayapaan, kasaganaan at pagkakaisa ng bawat rehiyon. At narito ang mga ASEAN or Association of Southeast Asian Nation ay binubuo ng 10 bansa or countries na kasaping bansa. Narito ito, kabilang dito ang Brunei, Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand at Vietnam. Ang mga bansang ito ay nagtutulungan upang isulong ang kaunlaran, katatagan at kapayapaan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. At yan po ang ating segmentong IPH Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Sa ngalan po natin Kabalay na Ria, kung po nilingkod Bangsamoro Ramsari Pala. Okay, there you go. So ating naintindihan kung ano itong ASEAN na sinasabi ng ating kabalay na si Hamsi. I have a question, Hamsi, no? Among those countries na binanggit mo under the ASEAN, anong pinakagusto mong puntahan? Thailand. Thailand. Inshallah. Okay. At I'm Malaysia looking din po. Oh, yes. Halal certified That's right. po. Everywhere you go, mapa-restaurant man yan, mapa-Watson man yan, talaga namang puro halal ang Yes, iyong so makikita sorry. in Malaysia, di ba? Kabalay na Tyrone Luis. Baka may gustong puntahan sa Kabalay na Thai. Next na lang si next na lang si Donggi. Inshallah. At yan ho, ang ating IPH, sana ho ay marami kayo nakuha ng impormasyon. Kapag yun yung narinig ang ASEAN, talaga namang alam nyo na kung anong mga bansa ang under dito. At bakit ito itinatag at bakit ito nagpapatuloy ng operasyon. Ayan. At according to our kabalay na si Rhea, 9 out of 10. For the starter, pwede na yan mag-take over segments ko. Bumalik ka na, please. Kulang talaga ng isa. Bumalik ka na. At dahil dyan, hindi pa tapos ang kanyang responsibilidad, meron pa siyang HSF. Ano naman ang ating tips para sa ating pagpapaganda ng kalusugan at pagtitiyak ng ating kaligtasan, kabalay na Hamsi? Yes, so Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ating pag-uusapan ng National Lung Month, na ipinagdiriwang sa Pilipinas tuwing Agosto. Ito ay alinsunod sa Proclamation number 1761 nilagdaning dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1978. Layunin ng pagdiriwang na ito ay magpataas ng kamalayan sa publiko sa mga sakit na konektado sa ating baga at kung paano natin maiwasan ang mga sakit na ito. Yes. Paano nga ba tayo makakaiwas sa mga sakit na ito sa baga, Ma'am Sally? Una dyan ay ang pag-iwas sa paninigarilyo. Ayan. Ang paninigarilyo ay pangunahing sanhi ng maraming sakit sa baga tulad ng nakonektado sa sakit, mga lung cancer. Kung ikaw ay naninigarilyo, maghanap ng mga paraan upang matigil ito. Kung hindi naman manigarilyo at iwasan ang second hand smoke dahil mas Yan. mabigat pa po ang epekto nito sa ating mga kalusugan. That's right. At pangalawa dyan is panatiling malinis ang ating mga kapaligiran. Pangatlo is regular na pag-ehersisyo. Pag regular pag-ehersisyo ay upang makatulong upang mapanatiling malakas ang inyong baga at ang pag-exercise tulad ng pagtakbo, paglakad at paglangoy sa mga particular na mapabuti ang ating kondisyon. Pangapat is balanced diet. Kumain ng mga sustansyang pagkain upang mapanatili ang malakas na immune system sa ating katawan at kasama na dito ang mga prutas, gulay at mga pagkain mayaman sa antioxidants ay nakakatulong din protektahan tayo upang maging
mampalusog ang ating mga baga. At panglima, magpabakuna laban sa influenza or pneumonia. Yan. At tapos na tayo dyan, Ma'am Sally. Yes, Ang mga that's right. bakunang ito ay Mashallah. nakakatulong na maiwasan ang mga impeksyon sa baga at maaaring magdulot ng mga komplikasyon. Pang-anim at panghuli, regular na check-up. Magpa-check-up ng regular upang ma-monitor ang kalusugan sa ating mga baga. Tama yan. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang mga sintomas tulad ng matagal na mga ubo, hirap sa pag-ingat, pananakip ng ating paninikip delikado yan. ng ating mga dibdib. Sa pamamagitan ng akbang na ito, matutulungan natin ang ating mga sarili na ma-identify kung tayo ba ay nagkakaroon na ito. Tungkol sa kalusugan sa baga, makakaiwasin tayo sa mga sakit na maaaring apektado dito. At sa pagdiriwang ng National Lung Month ay isang mahalagang okasyon upang paalalahanan ang publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan sa ating mga baga at pagpapel ng bawat isa sa pagpapanatili ng malusog na ating kapaligiran. That's right. At yan po ating segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala. Ayan ho, ang HSF naman. Ika nga ng ating kabalay na si Hamsi. Best health is your greatest wealth. Naku, importante po yan. At for the long month, this month. Ngayong buwan ng Agosto. Yes po. Tandaan natin, naku, iwas tayo sa second-hand smoke. Karamihan sa ating mga kabalay, mga katoto, hindi naman kabalay, no? Pero marami sa ating mga kabalay ang hindi ho sensitibo sa kalusugan ng ibang tao. Kung saan naninigarilyo, yung second hand smoke, talaga namang nasinghot na ng kanilang mga katabi, ng kanilang mga kasabay sa paglalakad. Huwag ho ganun. Maging sensitibo tayo sa epekto ng ating ginagawa sa ating kapwa. Yan ay ugaling what do you call this? Makatao. Mabait, makatao, mga kalikasan, mga kalusugan. Nako, iwasan natin. If you really can't go away with smoking, doon kayo sa mga designated area. Nako, itong dalawa, buti na lang non-smoking people, no? Yung ating mga kabalay rito. Okay. At bago tayo dumako sa ating MHS discusses bilang tawag ito, katalakayan ang ating dalawang mga magigiting na mga lalaki na mga guest speaker. Atin nang basahin muna mga karagdagang comments dito. Kabalay na Hamsi, tatawa ko sa isa. Akala ko bago tayong empleyado sa MHSD. Zia Farah, salam, watching from MHSDRO. Mamaya-maya na ang moment of truth. Ito pa ang isa. Pasahin mo ka ba? Yes, so from one of our guests, salam and good morning, watching from his side, Tyrone Khalil. At yun, biglang bumalik yung ating salam po, Team ICS, and sa dalawang idol ko, Sir Ty and Sir Dong, mabuhay kayo. Hindi pa alam kung sino wala yan. pang realization Wala pa. dito. And from our batitikan ng ating walang asawa, walang kapagurang Director ng OMS, Operations and Management Services, Salam de muna. Assalamualaikum. Ang galing nyo. Ang galing ng ating mga speakers. Thank you very much. Alaikum salamat, Sir Dems. Paabot ang ating pasasalamat sa CRS sa pag-help mag-conduct ng assessment sa baha at sa parating na tulong nila. Masya Allah. May listahan na ho ng tulong mula sa CRS para ho sa naapektuhan ng malawakang pagbaha sa ating rehiyong Bangsamoro. Truly, Sir Dems, tayo ho ay thankful sa ating partner. Nako, wala hong sawang partner natin na sumusuporta sa atin ang CRS. At ito na, moment of truth. Kay Mrs. pala na account ang nagagamit ko. Majid. And we also have here, sino yan? Yes, Ma'am Sally, from Seed, our one of our HHRO under the Housing Division. Salam to our very lively program host watching from MHS Divan. Kudos to our very hardworking HR and planning heads. Isang tingin lang, malaman mo talaga na very hardworking sila. Totoo Isang tingin lang, paano ganun? Isang tingin lang, I wanna, paki-elaborate. Enlighten us. At Ma'am Sally, ikaw lang ang may karapatang magbasa nito, Ma'am Sally. From Abdul Hamid Alawid Jr., aka Gadi, watching from a distance, the world looks blue. Okay. Parang nasira ko yung phone mo last week. Tayo ay dumako na sa ating
MHS discusses. Ready na ho yung ating guest speakers na sagutin ang ating mga magagandang tanong patungkol ho sa ating sa importansya ng performance management system. Kung ano man itong PMS na ito, ipaliliwanag ng ating mga kabalay. Again, kabalay na Tyrone Luis at kabalay na John Anthony. Parehong dalawa po ang pangalan nila. Kaya sobra-sobra ho rin ang kanilang ibabahagi ngayong araw na ito para sa ating MHS discusses. Bago tayo magtanungan, mga kabalay, kamusta ang araw na ngayong araw na ito? Sino muna sumagot sa inyo? Baka gusto niyo mag-jacket. Mabuti naman po, Ma'am San. Pabuti naman. Kabalay na Dong? How's your day? Okay naman ang gising nyo. Okay ang gising nyo, no? Alhamdulillah, gising po kami. Mashallah. Yan ang gusto nating malaman. Teka lang muna ha. Hanapin ko lang yung aking kodigo. Sige. Unahin na natin. Nito mga nakaraang araw, simula nung Lunes, tayo ay naging abala sa ating aktibidad. Gusto ko namin malaman kung ano yung 3-day activity na ating sinagawa simula nung Lunes. Yes po, Ma'am Sal. Nagkaroon po tayo ng training about SPMS, Strategic Performance Management System. At ang layunin po nito ay para mas ma-enhance natin ang effectiveness at efficiency ng pag-deliver ng serbisyo ng ating ministry. Sa paraang nakafocus ito sa pag-align mula sa layunin or main goal or mandate ng ating ministry at hindi may pababa sa ating offices or divisions at hinimay naman pababa sa ating mga empleyado, sa task ng ating mga empleyado. At sa parang ito, mas natututukan natin ang individual performance ng mga employee, ng offices, divisions, division performance at sa kabuuang performance ng ating ministry. At ma-improve natin ang ating ministry performance management system in accordance with the requirements of Prime HR. Ayan, nako. May nabanggit. Atin ho naintindihan, no? Kung ano yung 3-day activity na ating isinagawa. Saan ngayon ginanap? Kabalay na tayo? Sa Safe Haven po, sa diba? Peña, Francia. Pangalan pala ng ating Safe venue. Haven. Safe Haven. Haven of sharing, haven of knowledge sharing, haven of developing yung ating IPCR. Nakapag-uusapan natin yan. At yun ho ang pinaka dahilan kung bakit ang SPMS ay mahalaga. Nako, interconnected ang bawat gawain. Katulad ng sinabi ni Kabalay na tayo kanina, ng bawat empleyado simula sa pinakababa hanggang sa pinakataas. If anybody of those from the rank and file hanggang top management ang hindi yung makagawa ng kanyang responsibilidad, apektado lahat, di ba? Kabalay na tayo. At sino ba ang naging participants ng ating 3-day activity? Dong? Ayun po, no? So, Ma'am Sally, maganda yung naging successful yung naging activity natin kasi yung mga target participants natin ay naka-attend doon sa ating activity, sa Strategic Performance Management System na tinatawag. So, iba't ibang offices po ito, simula sa Office of the Minister. Okay. We have a representative from the Office of the Minister at mga sections po nito, from the Office of the Director General. That's right. Kasama din po. Provincial offices natin na kasama natin from different provinces, 6 provinces natin. May mga 4 po sa kanila ay provincial directors po mismo yung kasama. Kasama yung mga technical staff nila. Tapos, kasama din po yung mga divisions within the services from the OMS and the TRS. So, nandun po from policy, from Environment Land Use and Urban Development Division. We have from the Planning and Design. Meron din po tayo from Housing and Human Settlements Division. AFD, kompleto po sila sa presentation. So, ano po bang hindi ko nabanggit? Monitoring and Evaluation Division, nandun din po. So, doon sa activities natin, very participative po sila. Yeah. And then, I've been a witness. yes, Yeah. kayo din po kasama namin dun. So, very participative at ang kinaganda po niyan, they're very into the drafting or crafting their own IPCR para din po sa ikabubuti ng magiging natin SPMS. Yes. So, baka may dagdag si Sir Tyrone. So well represented. Well represented Yung bawat po. section, divisions at offices ng ating ministry.
sa ating SPMS seminar workshop, no? Napakagaling, okay? May gusto ka pang idagdag, Gabalay na tayo? O Yun gusto nga mong po. sagutin? Sana yung mga umattend, Tama, bago makalimutan ng mga reminders, yes. sana ma-re-echo nila yung natutunan nila sa training natin para Yes. lahat tayo is Aware. mag-gain at magkaroon ng IPCR, lahat tayo, at magkaroon ng DPCR ang opisina natin at Tama. OPCR. Yes, that's right. Mahalagang maintindihan ng bawat empleyado talaga. Hindi natin kayang ipunin, no? Tipunin lahat ng empleyado ng MHSD. So mahalaga yung re-echoing, proper re-echoing ng ating mga natutunan sa ating 3-day activity. Nako. At dyan ay alam mo kahapon, simula nung Lunes hanggang kahapon, marami nagka-realize sa atin, no? Sa mga dumalo sa ating 3-day activity, kung gaano ka-importanteng malaman ng bawat isa ang kanyang function. At kung paano ba i-assess na tama ba ang ginagawa niya? Na kumpleto ba niya? Tama ba yung panahon na ginawa na ito? 'Di ba? Ano nga yung QET, 'di ba? QET. Yung kalidad, yung quality, yung efficiency, yung dami ng target mo, nagawa mo ba ng ganun ka, pati yung timeliness. Ano yung timeliness? Nagawa mo ba sa oras? Oo. Baka target mo 3 days lang, umabot na ng 3 months. Di ba? Kabalay na to, kabalay na tayo. Okay, sige. Ito mahalagang malaman ng ating mga taga-subaybay. Kung ilan na ba ang empleyado sa ngayon ng ating ministry ng MHSD, simula sa ating permanent sa ating COS. Yes? Sa ngayon po, Ma'am Sal, meron tayong 98 out of 108 plantilla, at ang ilan po dito ay newly promoted. Alhamdulillah. Okay. Meron din po tayong 4 na position na under deliberation. Sana ma-hire natin agad. At meron tayong 3 vacant position na posted ngayon Yeah. sa Sa ating job portal, okay? At may 4 po na for publishing pa, hindi pa natin napapublish kasi newly vacated lang yung position na yon. Okay. At meron tayong 129 na contract of service. Wow. So total of meron tayo ngayong 227 na empleyados under MHSD. 227. And from these figures, nalaman natin na talaga naman pong importante ang ginagawang functions ng ating COS. Mas marami Ang ang ating contract of service, katulad ng ating kabalay rito na walang sawang sumusuporta at gumagawa ng kanyang mga responsibilidad sa ating opisina. 227. Inshallah, hopefully, sana lahat ng ito ay maging member ng ating Barmea dahil napaka-importante po na maging kabahagi tayo ng ating association sa bar ng mga empleyado. And itong ginawa natin na 3-day activity on SPMS, ano ang benepisyo sa katuparan ng SPMS? Ano yung mga exact benefits, no? Particular benefits ng SPMS sa bawat opisina like the MHSD? Sa totoo po, Ma'am Sally, at sa mga tagapakinig natin, yung Yes. SPMS po, marami po talaga siyang benefit. Pero ibanggitin ko lang yung mga pinaka-importante na kailangan nating malaman kung bakit importante nga yung performance management system. That's right. So una, it's the efficiency ng efficient use ng resources ng MHSD. Correct. So efficiency ng utilization ng resources natin from manpower to the budget allocated Yun. sa atin, and of course yung time din kasi we are given 1 year lang to conduct yung ating we have 1 year implementation dun sa mga proposed natin na mga activities, no. Pangalawa, yung SPMS kasi part ng cycle niya ay performance rewarding and development planning. Yes, so, that's right. ma-enhance pa lalo yung kung may mga gaps man tayo pagdating sa personnel that needs coaching, needs monitoring, kung may mga kailangan tayong improvement. Correct. Okay, tapos baka Calibration. Yeah. yes. And then sabi nga ng isa sa mga heads ng offices natin from the provincial office na gustong ma-emphasize ng SPMS yung performance and accountability. Correct. Na as public servants po. Then ayun din, nabanggit ko na kanina yung monitoring and coaching po, no, para
we can support yung ating mga personnel kung saan po sila may kulang pa. Mahina. May kahinaan sila, yes. And then not just the personnel, it affects overall performance kasi ng office. So probably baka may gaps tayo sa budget, maybe areas na kailangan nating i-focus. So isa lang ito sa mga highlight ng performance management system. So hopefully sana yun ma-implement natin ng maayos yung ating PMS, not just for, sabi nga ng provincial office natin, provincial director natin from Basila, na not just for compliance, but we have to do the That's right. SPMS properly. And by heart, no? By heart, tama po, yun po yung term niya. Totoo. Para din po sa ikabubuti natin as public servants, no? Sa government. That's right. And with this management system, we are heading towards our realization ng ating advocacy on moral governance, di ba? Hindi for compliance lang, hindi pa dalos-dalos, hindi tingin sa langit kung hindi may basihan ang lahat ng ating pamamahala ng ating mga performances. Do you wanna add? Kabalay na tayo? Sa benepisyo? Sa sinabi ni Sir Jim Okay, tama. Po, sakto po yung sinabi. Okay, sige. At dahil nabanggit ni Kabala na Ding Dong yung mga elements na yon sa benepisyo ng SPMS, I wanna know kung ano itong tinatawag nila na Prime HRM. Ilang beses nabanggit sa ating 3-day activity. Ano nga ba ang Prime HRM? So, ang Prime HRM po or Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence of Human Resource Management. Okay. And the objective of this is to elevate public sector HRM to a level of excellence through assessment, assistant, and awarding process of HRM system. Practices on competency using HR maturity level indicators that are par with global HRM standard. Ina-assess natin yung HR core. Kasama ang Civil Service Commission, sila yung mag-a-assess sa atin. Okay. Yun isa sa mga goal natin sa ating ministry na magiging Prime HR tayo. Yes, inshallah. Looking forward to that. At dalawang words na binanggit ni Kabalay na Tyrone ang mahalagang masunod natin: meritocracy and excellence. No? Hindi ka kinuha dahil pabait ka. Hindi ka kinuha dahil anak ka ni ganito, anak ka ni ganyan. Kinuha ka dahil ikaw yung best fit doon sa posisyon na kaya mong gawin at you are competent. No, with your knowledge and skills at training, education, and everything. Diba? Yun yung meritocracy. And your excellence, naku, kung kaya natin i-perfect lahat ng ating trabaho, ang ating hashtag nga, work with excellence and perfection. Nako. So, yun yung prime. Para maging more specific pa, ano yung 4 na core? Naku, ito mahalaga to. Parang hindi ko sagot to eh. Ano yung core HRM system natin? So, ang 4 na core po ng HRM system is the recruitment, selection, and placement, which is tayo nga, member tayo dun, Ma'am Sal, nung BSPB. That's right. Which is tayo yung nag-i-interview sa mga ating applicants. Meron tayong secretariat na nag-evaluate. That's right. Nag-keep ng mga forms and everything, yes. Performance management, ito nga po, pasok dito yung SPMS natin kasi dito under yung performance management. Performance management, which is ina-assess natin yung performance ng individual, ng divisions, and overall the ministry. Okay. And learning and development, which is yun nga, kinakapacitate natin yung ating mga empleyado. That's right. Through training, seminar, coaching, and other learning development system. Yes. At ang ating reward and recognition. So yun nga po, dapat lang na bigyan ng reward and recognition yung mga ating mga top performing employees. That's right. Based on objective evaluation system. Yan, di ba? Kapag ganon, wala nang magrereklamo. Dahil base yun sa accomplishments ng bawat isa, gamit yung ating mga forms na yung IPCR natin, DPCR, at yung ating OPCR. Mashallah. So ngayon, medyo naiintindihan natin itong ating SPMS, ang ating Performance Management Strategic Performance Management System. And among these core HRM systems, alin sa mga ito, Sir Tay, ang ginagawa na natin at gagawin pa natin sa mga sunod na araw? Opo, yung recruitment and selection, meron na po tayo. Kailangan lang nating enhance at pagtibayin yung ating recruitment, selection, and placement.
Meron na rin tayong performance management, which is napasa natin yung SPMS, meron tayong policy. Yes, At yes, ngayon, mashallah. sinisimulan nga natin siyang i-implement. Mhm. At meron na rin tayong pasadong LND, Learning Development. At yun Learning nga po, Development. sinisimulan din natin or nasimulan na natin, kailangan lang din siyang i-improve based dun sa napasa nating LND policy. Yeah. At ito nga po, ang gagawin pa natin sa ngayon is ang reward and recognition. Maggagawa tayo ng polisiya para sa reward and recognition. Yes. Kasi sa apat na ito, dito ina-assess tayo ng Civil Service Commission para Yeah. maging prime HR. Mashallah, yes, that's right. Hopefully. And baka one of these months or one of these, siguro mga konting years, magkakuha tayo ng bronze. Bronze. Level 2. Level 2, di ba, Tay? Kung saan, ilan nga yung percentage ng sa level 2 na 75. i-check pa ng 75. Check pa ng civil service and pakonti na pakonti as our level increases, di ba? Mashallah. And sino ang, naku, ito mahalaga rin to dahil nandito ang loads ng trabaho rin. Sino ang magsisilbing secretariat at ano ang tungkulin ng secretariat dito sa pag-achieve ng Prime HRM? Ayun po, sige. Parang alam ko na, nasasagot. For the ano po kasi, the approved na SPMS policy natin, approved last year, no, July, I think second semester ng 2023. Ang nakapaloob sa ating policy ay that the planning section or the planning office Yan. will be the secretariat para sa SPMS. Yeah. Ano-ano ba yung mga responsibility roles nung secretariat na ano natin? Una, they are the office or they are the team na will handle the monitoring ng OPCR at saka Okay. DPCR. So, meron po tayong sa ministry, baka pwede natin itong tawaging Ministry PCR. Okay. MPCR. MPCR. And then we have offices like Office of the Director General, Office of the Deputy Minister, and Yeah. so on. They will be called as OPCR. And then, of course, kasama na din po yung mga DPCR, kagaya ng divisions na meron yeah. tayo. So, That's right. pangalawa, sila po yung magko-consolidate, review, at evaluate ng mga sinasabit nating OPCR. Naku, madugo. Lahat po actually, from IPCR to MPCR. No? Pero manggagaling po ang IPCR na na-evaluate na din from the Human Resource Management section. HRM, yes. Yes po. HRMS. And, Okay. isa sa mga importanteng role ng Secretariat for the SPMS ay ang pag-facilitate ng pag-conduct natin ng annually itong ginagawa, yung performance management review, performance planning and review conference. Okay, so may ganun pala. Meron po, doon po natin ina-assess kung what's the status ng ating SPMS, paano na yung performance ng bawat division, Okay. offices, at pati yung mga employees. Minsan doon din po tayo nag-a-award ng mga best employees. Yeah, So yeah. it's our chance din Base na doon sa mga naisumite na mga ano. mga PCRs. PCR. Yes. Correct. And then, na may rating na po. So, and then, of course, sila din po yung, since sila ang planning office, sila yung magkakascade ng mga performance, tawag dito, performance assessment sa lahat ng mga opisina. So, mula sa taas hanggang sa pinakababa ng mga Yes. divisions and offices. Walang exempted. Wala pong Lahat ng empleyado. Ayun, nako. Iba pala, parang nagkikindatan kayo dyan ha. Okay. Talaga naman palang, nako, madugo po ang trabaho ng Secretariat itong ating Prime HRM sa opisina. And from all of these discussions na ginawa natin ngayong araw na ito, ano ang mga next steps? Ano mga susunod na hakbang after our seminar workshop, our discussions, and yung ating mga resulta ng ating workshop? Anong next? Para po sa susunod na steps ng ating SPMS, kasi kakakandak lang po natin ng ating first ever seminar workshop, technical assistance from the CSC, and then to the MHST participants. Mauuna po tayo dun sa pag-consolidate natin ng mga draft or draft IPCRs ng Yeah. mga participants natin. And then of course, nabanggit din ni Sir HR natin, Sir Tyrone, na we are encouraging yung mga nakasama no na pag-investan natin ng training Yeah. na kung saan na
we have to submit yung ating IPCR ng buong opisina. I-cascade natin siya sa offices na involved tayo. And then we will be collecting this 2 weeks from now, yung deadline natin. After that, magkakandak tayo ng first PMT or yung Performance Management Team orientation. Importante rin yun, no? So doon po natin ilalatag yung output ng ating itong first ever SPMS na seminar workshop. And then hopefully po, we are projecting na we can, siguro may mga amendments or may mga adjustments kami sa policies, and we will try our best na mahabol natin siya so that by 2025, I think, makakapag-implement na tayo ng ating talagang SPMS. And That's right. tuloy-tuloy na yung magiging Implementation ng ating yes, SPMS. Hindi na ho yan mag-stop. Hindi na siya hihinto. Tuloy-tuloy na inshallah. Kapag na-establish natin ang ating mga PCRs, di ba? Mashallah. Looking forward to that dahil mas lalo ho tayo nagiging objective at fair sa ating opisina kung mayroong mga ganitong mga assessment system or performance management system. At dahil napakahalaga at napakaganda at napakaklaro ng inyong mga impormasyon na ibinahagi sa amin patungkol ho sa ating pagpapalakas natin ng ating performance management system sa MHSD, ano ang inyong mga panghuling mensahe para sa ating taga-subaybay at sa amin din ni Hamsi at sa ating tagapanood ng ating programa for our episode today? Unahin natin si Kabalay na Tay. So, thank you, Ma'am Sal. Welcome. Nagpapasalamat kami sa pag-invite sa invitation nyo sa amin at Pasalamat ba talaga ang Ambush nararamdaman niyo? an ambush invitation. Sige. At sa ating mga tagapakinig at sa ating mga empleyado sa MHSD, binabati ko kayo. Keep Ayan. up the good work. Ayan, mashallah. Encouraging message. And from our head ng HRS, let us now proceed to the head of the IPS. Kabalay na Donggi, ano ang iyong magic message ngayong araw na ito? May magic pa talaga. Gusto ko lang po magpasalamat. I think first time na magkasama kami ni Sir HR sa isang So historic. Yeah. Yes. Kasi ito naman pong SPMS is a collaborative naman na efforts ng bawat opisina. Yeah. Kami ng HR, partner ng planning section ang HR sa facilitate temporarily Yeah, yung that's right. team namin ang nag-facilitate for the SPMS. So I'm just kung may message po ako to the participants ng MHSD SPMS natin, and of course to the top management ng I think to the whole MHSD, that we support, and hopefully sana tama yung sabi ng provincial director natin na it's not just for compliance but we have isa puso yung SPMS para naman sa improve natin as a government office, and hopefully mas maging efficient and effective tayo sa services natin. Totoo. Siguro yun lang po, Ma'am Sally. Mashallah. At yan ho ang panguling mga mensahe ng ating mga resource speaker, ang ating guest speakers ngayong episode natin. Tandaan natin yung kanilang sinabi, mga keywords. This is a collaborative effort, na collective effort ng ating ministry. Wala hong may iwan, hindi dapat na sumali sa atin sa ating pagkompleto ng ating PCR at sa ating performance management system. And yung sinabi ng ating mga provincial directors, kudos sa kanilang lahat. Simula ho sa provincial director ng SGA, Hamza Salik, provincial director ng Basilan, si Ibrahim Harudain, provincial director ng Maguindanao, si Nuruddin Abdullah, at nag-iisang provincial director na babae, si Attorney Najira Hassan. Kung naalala natin yung sinabi ni Attorney Naj, yung pride. Dapat lahat tayo ay may pride. Nako, kung ano man ang pride na, hindi po yun yung pride na ikanarka mo, no? Yung pagbabalaki, ang pride na sinasabi namin, ay nakalimutan ko na yung P. Sige nga, kung sino makalala sa inyo, ano yung P? Sinabi ni Attorney Najira Hassan, yung pride na yun. I'm sorry? Proud ata? Hindi! Pride. Nakalimutan ko, hindi. Naalala ko Pride integrity. acronym. Kayo talaga. Nako, pati ako nakalimot na rin ako. Eto, pride is
Naku, nakalimutan ko na. Silent natin. Oh my! Basta, ang alam ko na dyan is merong dedication, yung D. And then yung E is Integrity. excellence, di ba? And then yung I is integrity. Yung R is, Responsible. oo, has something to do with responsiveness, being responsible, di ba? And the P, ito lang talaga ang akin nakakalimutan. Yung unang word pa talaga. Productive or- Attorney Nudge, lumabas ka sa ating comment section. Okay, atin pong ibabahagi yan sa ating mga Facebook accounts dahil nakalimutan natin. At huwag kalimutan yung excellence na atin po talagang itinataguyod. Work with excellence and perfection. Ang ating hashtag, professionalism. That's right. It's professionalism yung number one. Okay. Number P. Number P. Number P. At dahil dyan, 12:20 na po ng tanghali, nakatingin sa akin ni Sir Alan, we have to tawag dito, pack up na, no? At tinahong tapusin ang ating episode ngayong araw na ito. But before that, hindi yung makakalimutan na basahin ang ating mga comments. Sir Salam de muna, pasalamat din sa MHSD team na nag-ikot umakyat ng bundok para magkaroon ng assessment sa mga areas na binaha. Yes, that's right. Talagang lubos ang ating pasalamat at apresiasyon sa mga taong ito. And from JAC, John Anthony Ocomen, always din po kami nag-avail ng passive income source. Sa mga gets. Sa mga gets lang yan, okay? April Joyce Anga, salam MHSD, watching from MFBM. Yeah. Ang ating previous kabalay from MHSD. And we also have shout out mga sinong pogi? Shout out mga pogi, Tyron Khalil, Jan Anthony. Ha. Parang iba yung comment niya no? sa GC sa comment niya sa live natin. At Ma'am Sally, baka pwede din mag-shoutout ang ating mga guests sa kanilang mga... Gusto nyo i-shout out? Gusto ko lang pong i-shout out ang aking wifey na watching din po sa atin ngayon. Watching from the office of the Chief Minister sa HRMD. So, ayun po. I love you. Mashallah. Ayan, huwag mong walain. Naku, huwag tayo magmahalan sa bawat isa. At tayo, baka gusto mong i-shout out lang sa iyo? Shoutout rin po dun sa isang wifey ko. Oo. Siyempre, nag-isa lang po kasi isa. Sino siya? Isang wifey ko. Bagitin mo. Hello, Mahari Pazara, watching from... Saan? Hindi ko alam saan siya ngayon. Baka nagla-lunch na. Okay. Watching from MPW. Okay. I love You you can, din. you can feel the love, yes. Bakit wala shout out sa akin? At shoutout sa Sana lang ako. animals. Okay, sa mga animal. Sorry. Ito naman tayo. Sige. And from the acting Director ng TRS and the Chief of ILUD, salam sa dalawa. Congratulations sa success ng SPMS workshop. Yes, mashallah, alhamdulillah. Thank you, Attorney Lick Dear. Yes, Professionalism, sabi ni, tinan mo nga Siya naman, rin po no? yung nagsimula ng ating Abulo SPMS. sa yes. Kay Back Attorney in 2021 at follow up Maraming salamat sa po kay mga Attorney Lick. chief of nagpa-approve din. And Sara Abrusahin, kompleto. Professionalism, responsibility, integrity, dedication, excellence. Mashallah. And last comment, Sir Salam de muna, salamat sa Pangustin from Sulu, PD Hassan. Yes, salamat. Nakarating sa lahat ng dapat na marating. At dahil dyan, tayo ay dumako na sa lahat. Bago yan, shout out sa iyo, Tayan, from Almera, Mama Usman, ang aking napakagandang kaibigan. And Kabalay na Hamsi, ano ba ang ating 3 questions sa ating KKK segment ng ating programa? Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito, ang magpapanalo sa inyo ng 100 peso load ng inyong iti-text lamang sa numerong 0955-799-4778. At sa ngalan ng ating kabalay si Joy Ria bint Imran Muhammad, ako magbibigay sa inyo ng KKK ngayong episode. Para sa ating unang katanungan, magbigay ng isang based sa ating segmentong IPH, magbigay ng kahit isang bansa lamang na kabilang sa ASEAN. Yes, so binanggit marami-rami mo po yun. 10 bansa po yun, Ma'am Sally, at ibigay lamang po ang isang bansa lamang po. Okay. At sa ating segmentong talakay, nabanggit ng isa sa ating mga resource speaker, ang Prime HRM. Para sa ating pangalawang katanungan, ibigay kung ano nga bang meaning ng Prime HRM. Naku, mahaba-haba ito. Okay. At Yes, Ma'am. ikatlo at huli. At para sa ating pangatlo, tuling katanungan, ibigay ang isa sa mga 4 na core
ng HRM system. Binanggit na kabalay na tayo yun Makinig kanina. sila, very easy lamang po sa kanila, Ma'am Sally. Okay. At yan lamang po ang ating tatlong katanungan. I-text ng inyong mga kasagutan sa numerong 0955-7994778 kasama ng inyong mga pangalan, kasagutan, address, at phone number. Yes, at network nyo. Yes po, Ma'am Sally. Para tama yung ating ibibigay sa inyo na premyo na 100 peso load. Ayan, alhamdulillah. Thank you, Kabalay Namsi. And before we end our episode today, ngayong tanghaling ito, from Ate Leslie Pesante, shout out, nandito kami sa HRMS, watching sa boss namin. Sino yung boss nila, no? Boss. Okay. Sige. At dahil dyan, tayo ay magpapaalam na sa ating episode ngayong unang araw ng Agosto at ika-26 sa buwan ng Muharram. Sa ngalan ho ng ating supportive ever na Minister ng MHSD Attorney Hamid Aminuddin Bara, ganoon din po ang ating Deputy Minister. Salamat ho sa inyong mga pasalubong. Sa ating Deputy Minister Aldin Asiri at sa ating Director General Esmael Ibrahim at sa ngalan nina Ako po ang lingkod Bang Samoram Saripala at sa ating mga kasamaan sa ICS, Joeria Bentemran Muhammad Almansur Sugo, Sir Datunaz A. Daud at sa ating mga kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Alan, maraming Sir Rupert, maraming salamat si Sir po Rupert ang ating sa kapiling ngayon. pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. At syempre, ito ho ang inyong lingkod, ang inyong kabalay, at ang inyong kakampi. Ako po si Salembay Abdullah na palagi rin po nagpapaalala sa atin na atin pong isagawa ang ating bawat hakbang, ang ating bawat gawain gabay, ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay masayang nagpapaalam at palagi pa rin bumabati na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.